Tech Manny, alam niyo na ho ba itong sitwasyon ng Metro Manila Flood Management Project? Opo, na ano ho ito meron na nga pong report na dahil po sa delayed po ang construction nito, meron tayong offer ngayon to restructure our loan sa World Bank, and basically po ang pinakahuling report doon po sa 20 pinaplano na mga bago pong pumping station, wala pa pong ni isa na natatapos. Yung pong sa 36 na rehabilitasyon, 4 pa lang po ang na-rehabilitate. So malaki pong problema ito sa usapin po ng flood control project for Metro Manila. Ano po nangyari, Secretary? Hindi sa ganun ang pagkaintindi ko, Ted, kasi I think out of the 30 pumping stations that are being rehabilitated, I think marami na rin po natapos nito, and we have turned over it already to MMDA for their operations. And we are continuing. For 2025, I think there will be yung mga ibang naantala na paggawa noon pa, susulong pa rin namin. I think wala naman ako kaming hinto. Sa DPWH ngayon, gagawin lahat yung mga pagkumpuni doon sa mga natitirang mga pumping stations. Sec, are you sure? Kasi ito pong pinakahuling report, no? At mismo po itong World Bank na hawak ko pong dokumento dito, latest po ito, at mismong sa ilang pong mga panayam, itong inyong hepe na si Lydia Aguilar, siya ang in charge, di ba? Hindi si Lydia Aguilar. Ang puno namin dito, ang project director namin dito is si Director Mon Ariola. Okay, ng Urban Road. So siya po ang nakakaalam kung ano yung status ko lahat ng mga projects. And the latest that he has given me, and we submitted this also a report, na I think there has been several projects already that have been turned over to MMDA for the rehabilitation ng pumping stations. Opo. Sir, so you are relying sa report po ng tauhan po ninyo, pero kayo ho mismo ba nakapag-inspect na po ba kayo, Secretary? Well, hindi. Honestly, hindi pa nakakaya pag-inspect to any office actually in Metro Manila. I'm just relying on the report kasi these are already turned over to MMDA naman. Opo. Yung nga po ang sistema kayo gagawa, and then may turnover po sa dito po sa MMDA. Pero sir, mismo po ang hawak, sir, ang hawak ko po dito, sir, World Bank report ito, to the Republic of the Philippines po itong restructuring paper po ninyo. At ito ho, sir, bagong-bago lang po ito, at dito nga po nakalagay yung sinasabi po ng mga reports nga ng deficiency po natin. Baka lang po siguro, ewan ko lang sir, kung marapatin po ninyo, humingi ako ng dispensa. Baka lang po kasi magulat kayo eventually, o matanong kayo sa Senado na naman dito po sa mga usaping ito. Kasi po, ang binabanggit po, halimbawa, ang sinasabi po dito, yung total po na dapat matapos na mga bago nga na 36 for rehabilitation 36, so far po 4 pa lang doon sa sinasabing plano na bagong pumping stations, alright? Ay wala po doon sa pinakahuling report na ito. Hango din po dito po sa World Bank report na ito. Ang binabanggit din po, in fairness naman, kasi yung pondo ang kinakailangan, kasi po ito nga ay foreign assisted project. Meron ba kayong problema doon sa foreign assisted projects funding? Dito po particularly sa flood control? Well, sa 2024, Ted, I think we were able to get all the budget that we needed for 2024, for all the foreign assisted projects that we're implementing. Marami yan including yung Metro Manila flood control projects under the World Bank. Nakuha naman namin lahat yung pondo namin for 2024. Opo. Pero ang sinasabi ho naman din dito ho sa report na atin po nabasa na halimbawa po sa Quezon City
doon po sa 16, no, na sinasabi po ng mga pumping station, meron pong issue ang karamihan sa kaya po hindi natayo ito dahil po doon sa issue ng right of way na naman. Yeah, I think there are, akwad ko rin yan, Ted, na nasabi nga nila sa akin, yun ang mga problema rin sa mga right of way. But I think most of them have already been settled actually. So, Ted, I will just have to double check actually that report, no? Kung kailan issue. And I think I'll just have to update you siguro kung ano ang talaga ang status ng mga project nila. But just the same, I can assure you that I think puspusan din namin sinasagawa lahat yung mga projects ngayon, lalong-lalo na because of the climate change phenomenon na sinasabi natin. Kailangan din natin is our rehabilitation of existing pumping stations, by the way. Tama yung sinabi mo that I think there are a few new pumping stations that will have to be constructed actually. Oh, yes sir, yes sir. Ito hong hawak ko ito mismo nga, sabi ko po, World Bank report and then maging COA report, no? Ito po, yung out of original na 20 new pumping stations, 4 na lang daw ang gagawin. Opo, ito ho sa Doña Imelda, sa Rojas 1, Rojas 2, and Tatalon for Quezon City. Nagsimula na po. Ito hong hanggang November 2026 na lang daw po yung contract extended. Itong sa funding nito. Ito po sa ng issue dito. Yung World Bank po, actually, obligado ho tayo magbayad ng commitment fees kasi po natigil nga daw po ito, hindi na ipatupad, kaya umutang ka ng pera, hindi mo ginamit. Basically po, meron pa tayong multa. Kayo ba nakakatanggap ng report na ito? Sorry sir, baka kasi, alam nyo na, baka hindi po nakakarating sa inyo ang tamang report. Hindi, alam namin yung commitment charges. From day one, when you have a loan, alam mo yung kung umutang ka ng loan, whether you start or not, meron commitment charge na binabayaran yan, Ted. Of course, tama yung sinasabi natin that yung commitment charge is charged against the unexpended balance of the loan. Actually. So, itong mga projects kasi na ito, I understand, fairness na datan lang namin itong mga projects nito, many of them were delayed because of the pandemic situation at the time yata. So, so may mga delays actually. Honestly, meron talaga delays.